Buksan po natin ang ating mga Biblia sa ilang mga bahagi sa Book of Psalms. Ihanda nyo na po ang inyong mga Biblia sa Psalm 16. Maya-maya pagkatapos nating tingnan ang Psalm 16, titingnan din natin ang Psalm 27 and then ilang bahagi ng Psalm 84. Kaya gusto ko lang na ihanda ninyo ang inyong mga Biblia sa bahaging yan. Maya-maya po ay dadaanan natin ito. Tayo ay gusto ko lang i-review ng konti kung nasaan na tayo sa ating pag-aaral. Tayo ay nasa chapter 2 tayo. At dito sa chapter 2 ay may kita natin ang iba't ibang mga age and gender groups na ina-address ni Apostle Paul upang ipakita sa kanila kung ano ang kalooban ng Panginoon para sa kanilang mga buhay. At itong mga taong ito, in-expect natin, base sa sulat ni Paul, ay mga mananampalataya. And he addresses older men, older women, younger women. At ang tinitingnan natin lately ay ang counsel ni Paul o ang turo ni Paul para sa mga younger men. Sa Titus chapter 2 verse 6 nakalagay, likewise urge the younger men to be self-controlled, sabi ni Apostle Paul. At mula rito sa passage na ito ay naging maliwanag sa atin na ang aspeto ng self-control, although isang bagay na dapat personally ay pinopursue ng mga mananampalataya, pero nakita natin na ito ay mas maaabot nating lahat sa pamagitan ng tulong ng mga mananampalataya. Katulad halimbawa ng sinabi ng Bible na ang older women should train the younger women to be self-controlled. And then the Apostle Paul says, para sa younger men, sabi niya, ikaw Titus, although hindi nga nakabanggit yung pangalan niya ron, pero implied doon na si Titus mismo ang mag-exhort o mag-urge o mag-admonish sa mga younger men to be self-controlled. So makikita natin dito yung involvement ng ibang mga tao sa buhay natin. And as I said before, that led us to this whole series of biblical parenting. Nakita natin na kung ang isang lalaki o ang isang young woman o isang young man ay gusto talaga nating maturuan
importante na pwede nating matutunan dito. To be honest with you, etong ginagawa ko ngayon, maybe is more practical. While at the same time, binibigyan ko ng diin ang mga biblical principles, pero hindi masyadong expository etong ginagawa ko because I feel that I have done that in the previous studies that we have had. But I'm taking the time to go through practical lessons. Paano natin gagawin in a practical way itong mga bagay na natututunan natin? We looked at Proverbs chapters 1 up to 9, and we saw the different principles that are found there. The question is, paano natin i-apply itong mga chapters na ito o mga principles na ito from the book of Proverbs sa ating mga teenagers? And so this is the reason why I am taking the time to do this, and I am using a book na sa aking tingin, sa mga nabasa kong mga libro, ay magiging napakalaking tulong para sa atin. And I also firmly believe na itong mga sinishare ko sa inyo ay napaka-biblical. Now, one more thing I'd like to say, bago lamang natin daanan ng konti itong review at tutukan itong ating pag-aaral. Sana ay wag nating isipin habang tayo nakikinig rito sa series na ito ay pang teenager lamang. When you really listen carefully dito sa mga teachings na ito, you will realize this is for all of us. Ito ay para sa atin. When you look at, for example, tinan nyo, by way of review, kumbaga, daanan ko na rin at the same time to. Etong foundational goals for parenting teenagers. Ang una sa mga foundational goals ay focusing on the spiritual struggle. Kung iisipin natin ito ng mabuti, hindi ito pang teenager lang. Ito ay pang young adult din. Ito ay pang mga matatanda din. Dahil marami sa mga matatanda natin, yung katawan lang ang matanda, ang utak at ang spirito, bata pa. Kaya kung iisipin ninyo, mag-a-apply din ito sa inyo o sa ating lahat. Goal number 2, developing a heart of conviction and wisdom. Isang napaka-importanting prinsipyo na naman ito. Maraming mga mananampalataya na kahit na hindi na sila teenager, makikita natin pagdating ng mga desisyon na dapat nilang gawin sa kanilang opisina, sa kanilang trabaho, sila ba'y mag-a-abroad, sila ba'y pupunta dito, o ito bang kursong ito ang kanilang kukunin, o ano ba ang patitake nila na kurso para sa kanilang mga anak. Hindi nila alam kung anong gagawin. Hindi malalim ang kanilang conviction para sabihin, pinagpe-pray pa ba to? Sa totoo, hindi ko na kailangan ipag-pray to dahil maliwanag nang nakalagay sa Bible. Hindi ko na kailangan itanong, Lord, pwede ko bang pasukin itong trabahong ito o hindi? There are many situations in life wherein hindi na natin kailangang itanong sa Panginoon kasi sinabi na niya sa kanyang salita. Of course, if you still don't know the Bible, you need to ask, you need to pray. Pero kung talagang klaro na and you've been meditating upon God's Word, you've been applying God's principles in your life, darating yung panahon na magkakaroon ka na ng malalim na conviction na pagdating ng sitwasyon sa iyong buhay, alam mo na kung anong dapat mong gawin. But there are also many, many situations in our lives, hindi lang sa buhay ng mga teenager, kundi sa buhay nating lahat, wherein kailangan pagsama-samahin mo ang iba't ibang mga prinsipyo na nakalagay sa Biblia para malaman mo kung anong dapat mong gawin sa isang sitwasyon. And that's where you need godly or biblical wisdom. Pag sinabi ng wisdom, hindi na ito black and white na nakalagay sa Bible, dapat ganito o dapat ganyan. Pero ito ay mga sitwasyon na hindi ina-address directly ng salita ng Diyos. And that's the reason why kailangan mo i-apply ang maraming mga prinsipyo para makita mo kung ano dapat mong gawin sa particular situation na yon. Another thing na nakita natin sa goal number 3 naman is understanding and interacting redemptively with His culture. Marami sa atin na ang dalawa lamang ang alam natin na approach o nakikita natin na approach na ginagawa ng ibang tao pag nandyan na ang kultura, yung masamang kultura, this twisted and evil generation or corrupt generation. Yung iba, ang ginagawa nila, they just assimilate. Tinatanggap na lang nila, ginagaya na lang nila lahat na nakikita nila sa kultura. Kasi kanilang isipan, wala namang masama dyan. So, iyan ay kabilang extreme. Ang isang extreme naman ay yung sasabihin mo na i-reject mo na lang totally lahat ng makikita mo sa culture o di kaya i-isolate mo ang iyong sarili. Ganyan ang ginawa ng mga tao noong unang panahon. Sila ay tumira sa mga kumbento.
naging mga monks sila o talagang hindi na sila totally na involved dito sa mundong ito. Ganyan ang ginagawa ng iba pang mga religious groups even up to now. And I believe, tulad ng mga Pink Sisters, ganun ang kanilang attitude towards the world. I-isolate natin ang ating sarili. Tumira na lang tayo sa kumbento. Huwag tayo makipag-interact sa mundong ito dahil mahahawaan tayo ng kasamaan dito sa mundong ito. And we addressed that last time, na hindi ganon ang pagharap natin sa kultura. We need to learn to interact redemptively with culture. And we took time to look at that last time. At again, I realized na ito ay hindi lamang pang teenager, kundi pati yung mga may edad sa atin, pati yung mga young adults na sa atin, dapat maintindihan nila ano ba itong Christian worldview at dapat matrain ang ating isipan paano natin gagamitin ang Christian worldview to discern yung mga maling mga worldviews. Ano yung mga maling pananaw? Paano kung humarap tayo sa theory of Darwinism? Paano kung humarap tayo sa postmodernism? Paano kung humarap tayo sa materialism at kung ano-ano pa? Paano natin magagamit ang Christian worldview para ma-address itong mga bagay nito? And we looked at that last time. So dito natin makikita na when we really think about this, hindi ito pang teenager lang. Ito ay para sa ating lahat. Hindi ito pang magulang lang. Ito ay para sa lahat ng mayroong involvement sa mga teenagers o mga kabataan. Kaya nga, papasalamat ako sa isang kapatid dahil naalala niya itong mga bagay na sinabi ko at sabi niya, ang laki ng natututunan niya rito sa series na ito dahil isa siyang administrator ng isang eskwelahan. Dahil sa mga natututunan niya rito at mga problema sa kanilang mga young people sa school, nakikita niya paano ang mga prinsipyong ito ay mag-a-apply para sa kanilang sitwasyon sa eskwelahan. So, hindi ito pang mga parents lang towards their children. Ito ay pwede rin para sa mga teachers, paano nila i-deal, yung kanilang mga estudyante, at iba pang mga tao na may involvement sa mga kabataan. And so, this is going to be very, very helpful. Okay, ngayon, nais ko namang tingnan natin ang fourth foundational goal, which is developing a heart for God. And later on, titingnan natin yung ikalima, preparing for leaving home. Pero ngayon, tingnan natin muna itong isa, developing a heart for God. At itong topic na ito ay itong isi-share ko sa inyo. Ito ay mostly galing dito sa libro ni Paul David Tripp, Age of Opportunity, A Biblical Guide to Parenting Teens, yung chapter 10, A Heart for God. Talagang yung mga sasabihin ko sa inyo, parang binasa ko a majority of that chapter, pero nakita ko talaga na napakalaking blessing ito para sa akin. As I was going through this, ilang beses kong binasa to, I was trying to reflect on it, and as I looked at how I was relating to my own son, yung anak ko na 18 years old na, sabi ko, Lord, ito talaga napaka-importanteng matutunan ng maraming mga tao, ng lahat ng mga mananampalataya if they have teenagers already. Okay, so tingnan natin, pakinggan natin ito, no? Tayong mga magulang, gusto natin ng mabubuting mga bagay para sa ating mga anak. Gusto natin ng maayos na edukasyon, magkatrabaho sila na kumikita sila ng malaki. Gusto natin maganda yung kanilang marriage. Gusto natin magkaroon sila ng sarili nilang mga anak na mga malusog, magkaroon sila ng maayos na tahanan, maging masaya sila at tahimik ang kanilang buhay. Pero kung meron tayong isang bagay na gusto para sa ating mga anak, yung talagang pinaka-importanting bagay, ano yung bagay na yon na ibibigay natin sa kanila? More than houses, cars, jobs, mates, and money, what kind of person are we working so hard to produce? Ano yung talagang pinagpapagura natin, pinag-overtimean natin para mangyari sa buhay ng ating mga anak? Now, kung pupunta tayo sa Biblia, at dyan na ngayon tayo pupunta dun sa, sabi ko sa inyo, you go to the book of Psalms, si David at ibang mga psalmists, nahuli nila kung ano ang dapat na pinaka-importanting tutukan ng lahat ng mga magulang para sa kanilang mga anak. Itong description ng kanilang desire, ito rin ang dapat na maging desire ng mga magulang, hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para sa kanilang mga anak. Psalm 16 verse 2. Tingnan natin itong portions na ito. Psalm 16:2, and then mamaya Psalm 27 verse 4, and then Psalm 84 and
chosen verses. Tingnan muna natin ang Psalm 16 verse 2. Nakalagay dito, I say to the Lord, you are my Lord. I have no good apart from you. Sabi ng Psalm 27 verse 4, dali naman natin dun sa portion na yon. Psalm 27 verse 4, sabi ni David dito, one thing have I asked of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to inquire in His temple. So, hindi magkaiba itong sinasabi ni David rito sa Psalm 16 at dito sa Psalm 27. Gusto niyang ipakita rito na talagang ang Diyos ang pinakamamahal niya sa kanyang buhay. Now, tingnan natin ang isa pang psalmist. Hindi si David ang sumulat nito, pero ito ay nasa Psalm 84 verses 1 and 2. Psalm 84 verses 1 and 2. Etong sabi rito, how lovely is your dwelling place, O Lord of hosts! My soul longs, yes, faints for the courts of the Lord. My heart and flesh sing for joy to the living God. Jump to verse 4. Blessed are those who dwell in your house, ever singing your praise. Jump to verse 10. For a day in your courts is better than 1,000 elsewhere. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of wickedness. So ang pinapakita dito sa mga verses na ito, yung lalim ng kanilang pag-ibig. Yan ang kanilang ultimate desire and satisfaction sa kanilang buhay. Ang Panginoon. They have a heart for God. Itong puso na ito, itong pinapakita ng mga psalmists dito, no? Itong ine-express nila, above all else, ito ang dapat na maging pinakamataas na goal ng parental effort natin. No? Lahat ng mga ginagawa natin para sa ating mga anak, dapat ito ang pinakamataas, ito ang pinakamalaki, ito ang pinakagusto natin na mangyari sa ating mga anak. Na yung mga anak natin, merong ganong puso para sa Panginoon Diyos. Tulad nitong mga psalmists na ito. Now, isipin natin ng mabuti ito. Tutukan natin ito ngayon at tingnan natin kung ganun nga ba talaga ang ginagawa natin sa ating mga buhay at sa ating mga pamilya. Itong quality na ito will give a God focus to all our teenagers' character, yung kanilang character at yung kanilang mga buhay. Lahat ng aspeto ng kanilang buhay maaapektuhan ng ganitong klaseng pananaw. Hindi natin pwedeng itaas ang iba pang quality higit rito sa bagay na ito. Hindi tayo pwedeng masyadong busy sa maraming mga bagay na makaligtaan natin itong bagay na ito. Hindi natin pwedeng sinasabayan ang kultura at katulad ng mundo, inaangat natin ang edukasyon o ang career kesa sa bagay na ito. Sinasabi ng Biblia, as I always been saying, what shall it profit a man if he gains the whole world but loses his soul? So para mo na rin sinasabi na anong kabuluhan na ikaw ay napakatalino, anong kabuluhan na ikaw ay napakayaman, anong kabuluhan na very successful ka sa iyong career. Mawawala na naman lahat ng bagay na ito. Kung ang puso mo naman, hindi siya saved, hindi siya sanctified, hindi siya holy, baliwala. Kaya napaka-importante nitong aspeto na to that you and your child has a heart for God. The goal of a heart for God reflects the purpose for our creation as human beings. Yan ang sinabi ng Westminster Shorter Catechism, the chief end. Ang unang tanong doon sa Catechism, what is the chief end of man? At ang sagot, the chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. Dapat yun ang nasa isipan natin at yun ang iparating natin sa ating mga anak. Perhaps para sa atin, ang tingin natin na ang goal na to, masyadong napakataas. It is unrealistic. We have become used to feeling good. Parang marami kayo sa atin, masaya na. Pag yung mga teenager natin, okay yung kanilang mga grades sa school, willing silang sumama sa atin sa iglesia, matulungin sila sa bahay, respectful sila sa bahay, masaya na tayo sa ganun. Pero alam nyo, mababa masyado yung ganung klaseng pananaw. It is a sad reality that many children leaving Christian homes do not have a heart for God. They may profess to be Christians, but they are worldly in the way they approach life. Wala silang ebidensya sa kanilang pang-araw-araw na kabuhayan na meron silang pagkagutom o pagkauhaw sa Panginoon.
Itong mga batang ito, hindi naman nila tinatalikuran ng Panginoon Diyos, hindi naman sila mga atheists, pero kung titingnan natin yung kanilang buhay, wala yung pag-ibig sa Panginoon Diyos. Hindi namumuno ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Mas malaki pa ang pag-ibig nila sa mundo kaysa pag-ibig to the Father. Katulad nung nakalagay sa 1 John chapter 2, verse 1. Ang term nga ni Apostle Paul dyan sa Romans chapter 1, verse 25 ay ganito, they have worshipped and served created things rather than the Creator. No? Kaya kailangan mag-ingat tayo. Hindi natin nare-realize na ito ay napaka-importante sa mata ng Panginoon. Na ang mga anak natin, ganun ang una sa kanilang puso at sa kanilang isipan. Una ang Diyos. Higit sa lahat, mahal nilang Panginoon, hindi ang creation ng Panginoon. Anong nangyari? Bakit nagkaganito ito? What has gone wrong? Tingnan natin ito. Well, unang-una, nasagot dito kung bakit itong sitwasyon na ito, na yung mga anak natin ay umaalis ng ating mga tahanan na walang heart for God. Bakit hindi natin naipasa itong heart for God sa ating mga anak, tayong mga magulang? Ito'y dapat nating tinatanong sa ating mga sarili, tayong mga magulang, no? And here are some possible answers. Yung una nga ay dahil sa familiarity. Meron ngang kasabihan, familiarity breeds contempt. No, kung ano yung nakasanayan mo na ng nakasanayan, darating yung panahon na parang galit ka na dito o hindi mo na lang ito napapansin. Kahit na anong precious itong taong ito o itong bagay nito sa iyong buhay, kung paulit-ulit na nakikita mo siya, dumarating yung time na parang nagsasawa ka na dito o parang wala na siyang kabuluhan sa iyong buhay. And as fallen human beings, we tend to take for granted the things that have been a regular part of our lives. Alam niyo, yan ang hirap sa mga batang pinanganak sa Christian families na laking Sunday school, nag-aral sa Christian school and most of their lives napalibutan ng mga Kristiyano at ng mga Christian institutions. Minsan yun ang kinakatakutan ko, yung mga laking quotes protestante. Kasi kadalasan, they really take for granted itong mga blessings na to na binigay sa kanila ng Panginoon. Responsibility natin bilang mga magulang para ipaunawa sa ating mga teenagers, para tulungan sila to appreciate na napakalaking privilege ito na binigay sa kanila ng Panginoon to be born into a family that really believes in the Bible and submits itself to Christ. Kailangan tulungan natin sila na ma-realize na itong kinoconsider nila na normal, hindi ito normal sa mundo. Kasi marami sa mga kabataan, ang feeling nila, normal lang naman na may Christian parents ka, may Bible, ma-attend ka sa isang Christian school, etc. They just take this for granted. Pero hindi nila nare-realize na napakarami sa buong mundo, ni minsan hindi pa nakakita ng Bible. Ni minsan hindi pa nila narinig ang pangalan ni Jesus Christ. Kailangan maintindihan ng ating mga anak na kung sila ay naipanganak sa isang Christian family, sa isang Christian parent, sa mga magulang na mga mananampalataya, ito ay dahil lang sa providence ng Panginoon. Kung sila ay na born again, kung sila ay naging mga totoong Kristiyano, itong mga teenagers na ito ay dahilan lamang sa sovereignty at pag-ibig ng ating Panginoon. Siya ang nag-arrange ng lahat ng sirkumstansya. Siya ang nagbigay ng enlightenment sa isipan ng isang bata para tanggapin niya ang Panginoon. Kailangan maintindihan at makita ng mga bata na itong araw-araw na may provision ng Panginoon, itong araw-araw may pagkain sila, araw-araw nandyan ang kanilang mga magulang para ihatid sila, sunduin sila, at itong mga napakaraming blessings sa ito ay dahil sa faithfulness ng ating Panginoon. Siya ang araw-araw na nagpo-provide, siya ang nagpo-protect, siya ang nag-guide sa mga batang ito. Dapat maintindihan ng mga kabataan ito. We need to faithfully point to God's existence and power and evidences of His hand at work. We have failed our children if we don't do everything we can to have them leave our homes with a sense of awe over God and the glories of His grace. Hindi tayo pwedeng mag-relax. No, na yung mga anak natin aalis sa ating mga tahanan na hindi nila naintindihan itong kalwalhatian ng ating Panginoon. We need to recognize humbly that one reason we have not passed this on to them is because we may have lost it ourselves. Baka yun ang dahilan kung ba't di natin napasa ito sa kanila. Kasi tayo mismong mga magulang,
Ganun na rin ang ating pananaw. We have become so familiar with what is regular, with what is normal. Kaya hindi natin napapasa to sa ating mga anak. And malaking bagay yon. Kaya wala silang heart for God.